again, magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Kahit po sa mga nanonood po sa ating live stream. At ngayon po umagang ito, ay kung nakita niyo po yung intro video po natin, iba na po yung ating intro video because we will be starting a new message series ngayong pong buwan na ito. Maganda po ito, exciting po itong message series po na ito at maging kabahagi po tayo ng spiritual growth and maturity natin po ngayon po sa message po na ito ay mahamon tayo, mas lalo tayo mapagtibay at mas lalo tayong tumibay yung ating pong pananampalataya sa Panginoon. Ngayon po umagang ito, this month, our message series will be entitled Attached. Okay? Attached. Securely stuck to God. Attached, securely stuck to God. So if you have your Bibles with you, hilingan ko po kayong buksan ang inyong mga Bible sa book of John chapter 15. Alright? John chapter 15 verse 5. Hilingan ko po tumayo ang bawat isa bilang pagbibigay galang po sa pagbasa ng salita po ng Diyos. Alright? John chapter 15 verse 5. Okay lang po ba na sabay-sabay po natin basahin? Amen? Amen. Yan, nandito po naman sa screen yan. So hindi tayo magkakaligaw-ligaw ng version. Ito na lang po muna basahin natin. Pero kung mga Bible kayo, hilinyahan niyo po yan. Mahalaga po yan. Alright? John chapter 15 verse 5. Basahin po natin. Ready? Begin. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Ulitin ko po. Ang sabi po sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. May the Lord be blessed upon the reading of His Word. Sumandali po tayong manalangin. Panginoon, aming dakilang Diyos, maraming salamat po sa napakagandang araw at umagang itong kaloob niyo po, Panginoon, sa amin. Thank you, Lord God, because even though we have struggles all throughout the week, you fill this place with souls, with your children who are faithfully listening to your word and faithfully seeking for your guidance and wisdom ngayong oras na ito, Panginoon. Lord, sa bagong message series po na ito, patuloy niyo pong hamunin kami at gamitin niyo po, Panginoon, itong salita mo, dakilang Diyos, hindi lang bilang pagpapala sa amin, kundi yung salita mo po, Panginoon, ang siyang magpatibay sa aming pananampalataya sa iyo, dakilang Diyos. Again, sa pagkakataon po ito, itago niyo po, Panginoon, sa iyong likuran. Gamitin niyo po, Panginoon, akong ihemplo at tagapaghayag, Panginoon, ng iyong salita, instrumentong tagapaghayag ng iyong salita ngayong araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Alright, maaari na po tayo magsiupo. Again, ang pag-uusapan po natin, ngayong buong buwan po nito, ay pinamagalan po natin attached. Okay? At ito po ay dinefine na po ng ating po pinakataglay ng message series. Securely attached or securely stuck to our God. Or securely stuck to our Savior. In Tagalog, tayo ay sure, okay? O mas sigurado, okay? May seguridad na nakadikit, okay? Nakadikit sa Panginoon. Yan po yung pag-uusapan natin. Ano po ang kahalagahan kapag ka po ang isang tao nakadikit siya sa Panginoon? Kapag ka po ang isang tao, ano pong kahalaga kapag ka ang isang tao malapit po tayo sa Diyos? Meron po bang kahalagahan yon? Kasi marami po sa atin ang kasabi, pag tinanong tayo, since sa Pilipinas, we are known to be a Christian country, wala pong sino mang isang individual sa Pilipinas, sa tatanungin mo, naniniwala o hindi naniniwala sa Diyos. Because everybody believes in God. Amen? Sino po dito naniniwala na may Panginoon? Yan. Lahat po tayo naniniwala, hindi ba? Sino po naniniwala sa atin? Ang Diyos ay nagbigay ng buhay natin. Sino pong naniniwala sa atin? Ang Panginoon nagsusustain sa atin sa pang-araw-araw. Sino po naniniwala sa atin? Ang Diyos ang tagapagligtas natin. Amen? Pero marami pong nakakakilala sa Panginoon, pero iba pa rin po yung pong may personal na relasyon sa Panginoon. Yung pong personal na merong attachment sa Panginoon. Kasi maliwanag po ang sinulat ng banal na kasulatan, pagdating natin sa dulo ng panahon, pag nakita kita po tayo sa langit ng Panginoon, maaari po nating sabihin, Panginoon, Panginoon. Pero sasabihin ng Panginoon, maraming sasabi sa Kanya at tatawag sa Kanyang Panginoon, pero hindi niya ito kilala. Di ba? At pag pinakamasakit na maririnig natin ay sabihin ng Panginoon, depart from me, ye doer of iniquity. Marami magsasabi, kilala ang Panginoon, pero walang attachment sa Panginoon. Ibig sabihin, walang relationship sa Panginoon. Bigyan ko po ng halimbawa. Pwede kong sabihin, kilala ko yung mayor natin. Lahat naman po kilala ang mayor ng Manila, hindi mo ba? Sino po mayor ng Manila? Si Mayor Lim.
Eh, matagal na po yun. Okay. Sino mayor ng Manila? Sino po? Iba-iba yung mga sasabi niyo. May Hana. Hani. Di ba? Hani Lacuna. Maaaring po pwede magsabing kilala ang mayor. Pero, pagkakasubukan ang attachment at relationship kapag ka yung mayor kilala ka. Tama po ba? Ganon din po sa Panginoon. Marami pong magsasabing kilala po natin ng Diyos, kilala natin ang tagapagligtas. Pero ang pinaka nakakalungkot, wala tayong attachment at wala tayong relationship sa Panginoon. O hindi tayo kilala o hindi tayo kinikilala ng Panginoon. Pastor, bakit po may kahalagahan yung pagkakakilanlan ng Panginoon? Bakit po kailangan na tayo ay kilala din ng Panginoon? Bakit po kailangan may attachment tayo ng Panginoon? Bakit po kailangan may relationship tayo ng Panginoon? Malinaw po yung sinabi po ng John chapter 15 verse 5. Babasahin ko po at i-interpret ko po muna sa inyo bago ko i-discuss yung ating pong topic ngayong pong umagang ito. Ang sabi sa John chapter 15 verse 5, ang Panginoong Hesukristo po mismo nagsasalita dito. Ang sabi ng Panginoon, I am the vine and we are the branches. Sa puno, Panginoon ang vine, tayo ang mga branch ng puno. Okay? Ang sabi po dito, if you remain in me, okay? Kapag ka nanatili kayo sa akin at ako ay nanatili sa inyo, ito po yung kahalagahan. Ito po yung benefit ng meron pong relasyon at meron pong attachment sa Panginoon. Ang sabi po diyan ay, you will bear much fruit. Ikaw ay mamumunga. Di ba? Pag tinitingnan po natin ang kahulugan ng pamumunga, ito po ay nangangahulugan ng pagpapala ng Panginoon. Hindi lamang po ito tinutukoy sa isang church. Ito po ay ipinapatungkol ng Panginoon sa bawat isang individual na may attachment, may relationship sa Panginoon. At hindi lang po basta may attachment, yung securely stuck doon po sa ating Panginoon. Ibig sabihin, may seguridad na naka-attach sa Panginoon. Okay? Ibig sabihin, secured ka na alam mong may relasyon ka sa Panginoon dahil hindi mo lang siya kilala, kundi kilala ka rin ng Panginoon. Alright? Hindi lang po sinabi dito you will bear much fruit. Okay? Kaya po ngayong sandaling ito, if you are a visitor, ngayong sandaling ito, Pastor, ngayon lang po ko naka-attend ng church. Okay? Hindi ko po alam yung sinasabi niyo patungkol sa relasyon sa Panginoon. Okay? Sa atin po, sa church po ng IBC Manila, hindi po natin ino-offer yung relihiyon. Bakit po? Napakadami pong relihiyon. Iba po dyan, napakagaganda pa nga po ng ibang relihiyon. Napakalaki ng ibang relihiyon. Pero sa harap ng Panginoon, hindi po mahalaga ang relihiyon. Hindi po sinusukat ng Panginoon ang pagpasok natin sa langit. Kapag ka namatay tayo, wala na po itong hindi mamamatay. Iba-iba nga lang po ang timing. Diba? Pero mahalaga dito, pag namatay ka at nagkita kayo ng Panginoon, papasok ka sa langit dahil kilala ka niya. Marami po relihiyon, hindi po titingnan ng Panginoon ang relihiyon. Hindi titingnan ng Panginoon kung malaki ang building. Hindi titingnan ng Panginoon kung marami ang membership. Hindi titingnan ng Panginoon yun. Ang tinitingnan ng Panginoon ay ang bawat puso ng bawat isang individual na mayroong relasyon sa Panginoon. Kaya kung naririto ka ngayong umagang ito at ikaw ay wala pang natatandaan na ikaw ay may personal relasyon sa Panginoon o may pagdududa ka, kilala ko ang Diyos kilala kaya ako ni Lord? Makinig ka sa mensaheng ito because mamaya makikita natin ang kahalagahan ng relasyon sa Panginoon. Hindi lang kadugtong ng attachment, okay, at relasyon sa Panginoon yung bearing much fruit. Ang kagandahan dito at mas maiintindihan natin dito at ang pinakamagandang kahalagahan nito ay ito. Yung panghuling bahagi, ang sabi dyan, apart from me, you can do nothing. Ibig sabihin, maliban sa akin, wala kang magagawa. Ulitin ko po Panginoong Hesukristo po mismo nagsasalita nito. Maliban sa Panginoon, wala po tayong magagawa. Kaya po naniniwala po tayo sa biyaya ng Panginoon. Everything in this world we are living in is nothing but the grace of God. Everything is all by the grace of God. Biyaya ng Panginoon. Yung umaga nakabangon ka, nakapaghikab ka, ay biyaya po ng Panginoon yun.
Yung kung tayo ay kumakain at may kinakain sa pagkainan, biyaya po ng Panginoon yun. Yung pong iba, yung mga estudyante dito, Pastor, 75 po ang grade ko, biyaya pa rin ng Panginoon yun. Sino mo, hindi ka nag-review, pumasa ka pa. Di ba? Yung may mga trabaho po dito, iba sa atin nagreklamo, ang hirap magtrabaho, ang hirap ng ito. Biyaya pa rin ng Panginoon, may trabaho ka. Bakit maraming iba walang trabaho? Katulad po natin sa IBC Manila, we are living by the grace of God. Biyaya po ng Panginoon. Isipin niyo po, kung hindi po natin na-renew yung contract po natin sa pinagdadausan natin at wala po tayong church, saan po tayo magdadaos ng pagsamba? Online? Hindi, mahirap po yung online eh. Naranasan na po natin ng pandemic yan. Kaya naniniwala pa rin po ako, biyaya pa rin po ng Panginoon. Hindi man po ganun kagara yung ating pinagsasambahan sa ngayon, okay, ay biyaya pa rin ng Panginoon kasi hindi pinahintulutan ng Panginoon. Iwanan natin lugar na ito kasi alam ng Panginoon, kailangan pa natin itong lugar na ito at magiging sisilbing ilaw pa tayo sa lugar na ito. Amen? Amen. Yung po yun eh. Isipin nyo, nakakatuwa po eh. Noong time na lumipat tayo doon, halos konti tayo, hindi natin napupuno eh. Kailangan pala mo, wala tayo doon para mapuno itong lugar na ito eh. Amen? Amen. Balik tayo dito, tapos punuin natin, tapos balik tayo dito para puno natin ulit. Biyaya po na pa, everything is by the grace of God. Nakakatindig tayo, meron tayong lakas, biyaya po na pa yun. Even your pastor, it is nothing but the grace of God. Kaya po ako nakakatungtong sa pulpitong ito. Hindi po ako perpekto bilang isang pastor, hindi po ako perpekto bilang asawa, hindi ako perpekto bilang tatay, hindi ako perpekto bilang manggagawa ng Panginoon. Pero biyaya ng Panginoon, pinapahintulutan ako ng Panginoon na magamit niya, na maghayag ng salita ng Diyos. We can do nothing if we are not attached sa Panginoon. Yung po yung pinakagandang kahalagahan dito, Pastor. Hindi po ako naniniwala dyan na wala akong magagawa kung hindi ako nakadikit sa Panginoon. Kasi wala naman po akong attachment, hindi po ako nananampalataya sa Panginoon. Attender lang ako, okay naman ako, may trabaho naman ako, kumikita naman ako, may accomplishments naman ako. Granted, may accomplishments ka, may nagagawa ka. Di ba? Pero ang sinasabi dito, hindi lang basta may nagagawa ka. Bakit? Ang daming taong may nagagawa. Ang daming tao na ang sukatan ng kanilang success ay kayamanan. Pero pag tinanong mo ang buhay nila, ang sasabihin nila, parang kulang. Meron pa rin emptiness. Hindi po ba? Hindi po ba may maraming mga mananampalataya eh. Maraming mananampalataya na nagmamalaki sa Panginoon. Sabihin niya, kaya ko naman lahat. Di ba lahat naman, kaya ko provide sa sarili ko. Malakas naman ako. Pinagmamalakihan natin ng Panginoon. But the truth of the matter, subukan mo. Isang sakit lang, tanggal lahat yan eh. Di ba? There is a very main reason why we need to be regularly, securely stuck to God o tayo ay mayroong pagkakadikit sa Panginoon. Hindi lang basta pagkakadikit. Kumbaga sa adhesive, dapat dikit na dikit sa Panginoon. Ibig sabihin, may malalim na relasyon sa Panginoon. May malalim na attachment sa Panginoon. Bakit? Dahil sa dalawang bagay. Kung gusto po nating mamunga, kailangan po natin ng Panginoon. Sa bawat isang individual, kung gusto po natin ng pagpapala, kailangan natin ng Panginoon. Amen? Amen. Church, kung gusto po natin mamunga yung church, tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Mas lalo tayong lumago not only in spiritual growth but in numbers. Kailangan po natin ng Panginoon. Amen? Amen. At hindi lamang po yun, pagpapala. Kung gusto natin may ma-accomplish, may magawa at maging ilaw kung saan tayo inilagay ng Panginoon, kailangan po natin ang Panginoon. Mga magulang na naririto, kung gusto natin maging maayos ang pamilya po natin, kailangan natin ng Panginoon. Mga estudyante at mga ngaral dito, kung gusto mo maging successful ka sa pag-aaral mo, kailangan mo ang Panginoon. Sa bawat isang mga negosyante na naririto, kailangan mo ng Panginoon para ikaw ay lumago ang negosyo mo. Sa lahat ng mga tao na naririto, hindi po natin po pwedeng itatwa at ialis sa ating mga sarili na kailangan po natin ang Panginoon sa buhay natin.
Hindi po natin kailangan ng Panginoon tuwing linggo lang. Kailangan natin ng Panginoon araw-araw. Kailangan natin ng Panginoon oras-oras. Kailangan natin ng Panginoon minuto-minuto, segundo, at millisecond of our life. Kailangan po natin ang Panginoon. And we are to accept that fact that we need that specific attachment sa Panginoon. We need to build our strong relationship sa Panginoon for us to be blessed, for us to bear fruit, and for us to do something and accomplish something for the Lord. Marami po sa atin, nananalangin tayo ng success. Marami sa atin, nananalangin tayo ng paglago. Marami sa atin, nananalangin pagpapala. Yung panalangin na yun, maganda pong panalangin yun. Pero malinaw na po sa Panginoon na kung gusto mo ng lahat ng bagay na yan, kailangan mo ng nagpapala. You do not need the blessing. What you need is the blesser. Because if the blesser is close to you and you are close to the blesser, it is impossible for him not to bless you. Ulitin ko po, Tagalogin ko po, ha? Diba? Tayo, hinahanap natin yung pagpapala lagi. Gusto natin pagpapala. Walang problema po sa panalangin ng pagpapala. Pero ang pinakamagandang pinapanalangin po natin, yung panalangin na pagtibayin natin ang sarili natin at ang relasyon natin sa Panginoon, sapagkat ang nagbibigay ng pagpapala ay wala pong iba kundi ang Panginoon. Kung gusto mo ng pagpapala, lumapit ka sa Panginoon. Bakit? Kapag malapit ka sa Panginoon, ang tawag po doon, magkakaroon ka ng espesyal na pabor sa Panginoon. Lalo tigit kapag ikaw ay may relasyon sa Panginoon, kapag po tayo ay anak ng Panginoon, hindi po imposible sa Panginoon, hindi ka niya pagpalain. Bakit? Lahat ng nakikita mo sa mundong ginagalawan mo ay gawa ng Panginoon. Hindi imposible na lahat na nasa mundong ito, nasa ikabubuti mo, ay ibibigay ng Panginoon sa iyo. Ang problema, kaya po hindi tayo napagpapala, kaya po hindi tayo lumalago, kaya hindi po tumitibay, kasi po nawawala yung attachment natin sa Panginoon. Nawawala yung relasyon natin. If I will ask each and everyone right now, kumusta po kayo? Ang common na sagot po dyan ay ito, okay lang. Tama ba? Lahat ng tao mong tatanungin nyo, pag tinanong mo, kumusta ka? Okay lang po. Mabuti po. Diba? Talaga? Mabuti ka? I would remember yung boss ko po dati, nagbi-meeting po kay Manco meeting namin, sabi niya, how are you? Indiano po ito, so English speaking. Sabi niya, how are you guys? How's your department? Sagot namin, okay. Tumayo yung boss. Sabi niya, I don't accept an answer that is okay. Give details to how okay are you and your department. Tsaka nagkasubukan, may mga problema pala. If you'll ask yourselves, kumusta kayo? Ang sagot mo, okay. But if I ask you, at sa sarili niyo, kumusta po kayo ngayon? Iba po sa inyo magkasabi, karamdaman po ako eh. And then you're not okay. Tama po ba? Pag tinanong mo, kumusta ka? Okay lang. Yung totoo, masakit po yung balikat ko eh. Diba? Diba? Kumusta ka? Okay po. Yung totoo, high blood po ako ngayon eh. Diba? Kumusta ka? Okay po. Pero wala po talaga akong baon pampasok sa school eh. Then you are not okay. Diba? Tama po ba? Now, let's ask our faith. Kumusta ang pananampalataya sa Panginoon? Everybody would say, okay lang po ako. Tama? Kung okay ka, dapat pag dumadaan ang problema sa iyo, diba, nadi-discourage ka man, pero nai-encourage ka ng Panginoon. Amen? Pero marami pong mga mananampalataya, pag dumating sa problema, at ang pinakamasakit, pag dumating sa problema, dumadating yung kataga na ganito. Bakit po ganun, pastor? Pag may problema, ang nagiging famous na kataga, when it rains, it pours. Diba? Yung pagka nagpadala ng problema o pagsubok, bakit sunod-sunod? Tatanong, nasa nyo na po ba yun? Na nagkaroon kayo isang problema, tapos sunod-sunod yung problema mo, yung parang hindi mo na alam ang gagawin mo kasi talagang sunod-sunod yung problema mo. Pero pag tinanong ka, kumusta ka? Okay. Di ba? But the truth of the matter, iba sa ating sitwasyon ng buhay po natin ganon. Kaya nga po, marami mga mananampalataya, kino-question ng Panginoon eh. Sabi ko nga po sa pulpitong ito, hindi po masamang magtanong sa Panginoon. Di ba? Kung nagtatanong ka dahil gusto mong malaman kung bakit.
Ang masama, yung pag-question sa kapangyarihan at otoridad ng Panginoon. Kasi if we are asking a question from the Lord, ibig sabihin we are asking wisdom. We are asking knowledge from the Lord. Pero yung pag-question sa kapangyarihan ng Panginoon, yun ay pag-question sa pagka-Diyos ng Diyos. At yun po ang medyo alanganin. Hindi po medyo alanganin. Alanganin po talaga yun. At masama po yun. Kasi wala po tayong otoridad para questionin ang Panginoon dahil ang Panginoon ay siyang milalang sa atin. Tama po ba? Pero sabi po dito, kung titingnan po natin, marami po mga mananampalataya na napapagod. Sabihin ng iba, Pastor, sino hindi napapagod? Lahat naman tayo napapagod. Iba nga po tayo, nakaupo lang, pag mainit ang panahon, napapagod eh. Subukan niyo, paupuin niyo po kasi isang mainit na lugar, maya-maya nakatulala na ako. Wala naman akong ginagawa, pero pagod. Diba? Pag tinanong mo yung isang tao, kumusta ka? Eto, pagod. Anong ginawa mo? Nakaupo. Nakaupo ka lang, napagod ka. Diba? Tanongin mo yung ibang tao, kumusta ka? Kapagod po eh. Pag ano ba ginagawa mo? Kumakain po. Kumakain ka na lang, napapagod ka pa. Diba? Dahil pong ganun eh. Tama? Yung minsan nautusan lang tayo ng konti eh. Kuha nga yung susi. Ako na naman. Pagod na ako eh. Kakautos lang sa'yo, pagod ka na kagad. Diba? Iba sa ating mga mananampalataya, ganun din po tayo. At ang pinakamasakit na katotohanan po dito, mga kaibigan, mga kapatid, alam niyo kung ano? Marami po sa ating mga mananampalataya, dahil sa tindi ng pinagdadaanan natin, dahil sa tindi ng problema natin, dahil sa bigat ng suliranin natin, sa bigat ng pangangailangan natin, akala natin, hindi na po kayang solusyonan ng Panginoon yung problema. Akala po natin, sa dami ng pangangailangan natin, hindi na po kayang i-provide ng Panginoon ang pangangailangan natin. Sa lahat ng issue ng buhay natin, personal man yan, spiritual man yan, relationship man yan sa pamilya, akala natin wala nang kapag-apag-asa. Kaya maganda po yung susog po nung itong message series na ito. Because the finale of our message series last month, ano po yun? Eager to endure. Romans chapter 5 verse 3 to 5. Perseverance. Diba? Anong tinuturo ng perseverance? It develops our character. And character develops our hope. Ito sinabi ko po kahapon sa ating prayer breakfast. Ang sabi ko po, hindi po tayo excuse sa kahit anumang pagsubok. May mga pagkakataon, the Lord will allow us to be shaken. 3 S po ito. The Lord will shake us. Diba? Para saan? Para matuto po tayong mag-endure. Para matuto po tayong mag-persevere. Para matuto po tayong maging resilient. Tinuturo po yun. In Tagalog, para matuto po tayo na manatili at manatiling matapat kahit may pinagdadaanan. Perseverance po ang tawag doon. Ini-endure mo yung pain, ini-endure mo yung hirap. Bakit? Hindi lang inaalaw yun ng Panginoon para i-shake ka ng Panginoon. Hindi ka lang kakalugin ng Panginoon. The very main reason why the Lord allows temptations and the Lord allows yung mga trials sa buhay po natin, iyon ang paraan ng Panginoon to shake us. Bakit? Kasi ang gusto ng Panginoon is to shape us. Di ba? Perseverance, anong isusunod ng Panginoon? I-build yung character mo. Sineshape ka, pinagtitibay na magkaroon ka ng matindi at magandang pag-uugali, lalo tigit pagdating at pagharap sa kahit anumang suliranin. Mga bata, akala nyo yung problema nyo, yun yung pinakabigat na problema. Niwala kayo sa hindi, may dadaanan pa kayo mas mabigat na problema. Mga young people na rin ito, mga pabigat na problema natin. May Panginoon, kasi pag inaalam ng Panginoon, padaanin tayo sa ganun mga problema. Kasi ang gusto ng Panginoon, mas shape tayo, mag-mature tayo, mas tumibay yung ating pananampalataya. Sineshape tayo ng Panginoon para mas shape yung character natin, at para, alam nyo kung para anong susunod, yung pinakamaganda. Para pagdating sa bundang huli, matuto tayo mag-share. Sumukan nyo po, lahat ng mga nagka-problema at nag-endure sa problema, nalagpasan yung problema, na-build yung character, na-shape yung character. Pag nilapitan mo ito, at pareho kayo ng problema, anong ginagawa niya? Sineshare niya kung paano niya napaglabanan yung problemang ito. Hindi po ba ganun na nangyari kay Job? Job, sinake ng Panginoon ang pananampalataya ni Job para ma-shape yung kanyang character.
Hindi ba? Sinasabi sa kanya ng asawa niya, kalimutan na ang Panginoon. Sinasabi naman sa paligid niya, kalimutan niya ng Panginoon. Iniwanan siya ng Panginoon. Pero nag-endure si Job habang siya ay sinashake ng Panginoon, lalo ng Panginoon ma-shake yung kanyang pananampalataya. At habang na-build yung character niya, at the end of the book of the last book of the book of Job, makikita mo, lahat ng nawala kay Job, dinoble ng Panginoon. For what purpose? Para siya ay makapag-share din. Na kapag ka nagtapat ka sa Panginoon, kapag ka nag-endure ka, nagtiwala ka sa Panginoon, kahit may pinagdadaanan ka, pagdating ng dulo, pagpapala ng pag-asa ang ibibigay ng Panginoon sa buhay mo. And you will be able to share the blessing. Kaya po marami mga mananampalataya nagiging generous. Kaya marami mga tao nagiging mapagbigay. Kaya po sila nagiging mapagbigay because they were already shaken at ang kanilang pananampalataya o ang kanilang karakter na mold na ng Panginoon, na shape na ng Panginoon, kaya sila ay nakakapagbahagi. Kaya po tayo, maraming mga mananampalataya, sana po hindi natin maisip ito, no? Isa po sa nakakalungkot na po pwedeng isipin ng isang mananampalataya ay mag-backslide. Yan po, medyo term ng, medyo churchy term, yung salitang backslide. Ang ibig sabihin po ng backslide, pagtalikod sa Panginoon. Paglayo sa pananampalataya sa Panginoon. Because you started questioning the power of the Lord. Dahil sa pinagdadaanan mong problema, dahil sa pinagdadaanan ng pasakit, feeling mo, ang Diyos ay Diyos ng pasakit. Hindi po. Ang Diyos po ay hindi Diyos ng pasakit. Ang Diyos po ay Diyos ng pagpapala. Yung po pananampalataya, malinaw pong banal na kasulatan po diyan. Pero marami po sa mga mananampalataya, hindi po tayo kinakayang mag-endure. Hindi po natin kinakayang mag-persevere. Kaya nangyayari sa atin, umaalis tayo sa pananampalataya. Kaya po marami mga mananampalataya. Tingnan niyo po yung mga katabi niyo. Marami sa mga katabi niyo po diyan, may mga hanapin kayong pangalan sa church na ito na hindi niyo lang makikita. Bakit? Marami po sa kanila tumalikod sa pananampalataya, tumalikod sa Panginoon. Pastor, hindi lang po tumalikod sa Panginoon, lumipat lang po ng church. Okay lang po yun kung ganon. Ang pinakamasakit, kung nawala sila sa kalooban ng Panginoon dahil sila ay nag-backslide o tumalikod sa Panginoon. Yun po ang pinakamasakit. Hindi po sana natin maisip na tayo ay tatalikod sa Panginoon o aalis sa pananampalataya sa Panginoon dahil may pinagdadaanan lang tayong problema. Huwag po sana maging daan yung pangailangan natin para tumalikod tayo sa Panginoon. Hindi po dapat ganon. Kasi malinaw po sinabi ng John chapter 15 verse 5, mahalaga po yung attachment. Mahalaga po yung strong relationship with each other. Sabi ng Panginoon, I am the vine, you are the branches. Hindi po baliktad yun. Hindi po tayo yung vine, ang Panginoon ang branch. He is the vine. Alam niyo po ba yung vine? Siya po yung pinakapuno. Kapag ka wala pong puno at ugat, wala pong pagdadaluyan ng mineral ng tubig o mineral ng lupa para yung mga sanga ay magkaroon ng mga dahon. Kung pag-uusapan po natin sa larangan ng puno po iyan, na literal. At kapag ka po wala dumadaloy na mineral po diyan, hindi rin po mamumunga yung mga sanga. At maniwala po kayo sa hindi, subukan yung pumunta sa isang puno, pumutol kayo ng sanga na hindi nakatanim sa lupa o walang ugat, maniwala po kayo, mamamatay po iyan. Yung po ang gusto po natin sabihin. Kapag dinitouch po natin yung sarili natin sa Panginoon, tumalikod po tayo sa Panginoon, ang mangyayari po sa atin, mamamatay po tayo. Physical, maaari. Kaya po maraming mga mananampalataya kahit uma-attend sa church, kahit nandito kayo sa church, pero nakadetach kayo sa Panginoon, maniwala po kayo, ang pananampalataya mo namamatay. Kaya po marami mananampalataya, ang daling na nadidiscourage, ang dahil pong mga mananampalataya, konting problema, konting kibot, ang daming reklamo. Alam niyo po kung bakit? Nakadetach sa Panginoon eh. Walang mineral mula sa Panginoon na dumadaloy. Bakit? Nakalayo ka sa Panginoon eh. Kaya po maraming mga mananampalataya hindi namumunga sa buhay bilang isang mananampalataya kasi nakadetach sa Panginoon eh. Walang matibay na relasyon sa Panginoon eh. Kaya po maraming mga mananampalataya walang naka-accomplish sa buhay bilang isang mananampalataya, hindi lang bilang isang individual dahil nakalayo sa Panginoon. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, ang hamon ng mensahe po ngayong umagang ito ay hindi lang tayo maging attached sa Panginoon kung hindi pagtibayin po natin yung relasyon natin sa Panginoon. Dahil kapag nakadikit tayo sa Panginoon, nandun po yung pangako ng Panginoon ng pagpapala. Nandun po yung pangako ng Panginoon na marami po tayo ma-accomplish. Hindi po dahil sa kakayanan natin, kundi dahil sa kakayanan at biyaya ng Panginoon.
Sana po hindi po maging dahilan po yun para tayo ay panghinaan, tumalikod sa Panginoon. Because I tell you, reality per se, hindi po tayo exempted bilang isang mananampalataya para po tayo hindi dumaan sa problema. Lahat po tayo dadaan sa problema. Relationship, dadaan sa problema. Negosyo, dadaan sa problema. Individual, dadaan sa problema. Kahit bata ka, dadaan ka sa problema. Pero kahit na dumadaan ka sa problema, ang pinakamaganda, kung nakadikit ka sa Panginoon, alam mo kahit paano, ikaw ay hindi pababayaan ng Panginoon. Kaya po, ngayong bagay na ngayong araw to, umaga pong ito, tatlong punto lang pong gusto ko ibahagi ngayong sandaling ito. And I'll try to be very, very quick and precise sa mensahe po na ito. Alright? At ang maging hamon sa atin, makita natin yung benefits. Okay? Makita po natin yung benepisyo. Makita po natin yung resulta. Okay? Kapag ka po tayo ay pinagtitibay yung ating relasyon sa Panginoon. Kapag ka po pinagtitibay at pinaratatag natin yung relasyon sa Panginoon, attachment sa Panginoon, ano po ang posibleng maging benepisyo po sa atin yan? Unang bagay po na gusto ko pong ibahagi sa inyo ay ito. Una ay spiritual stability. Spiritual stability. Ano po sabi ng Psalm chapter 16 verse 8? Ang sabi po diyan ito, I keep my eyes always on the Lord. With Him at my right hand, I will not be shaken. Sabi po din, ulitin ko po, I keep my eyes always on to the Lord. Okay? At ang sabi ito, with Him at my right hand, I will not be shaken. Ano pong ibig sabihin po nito? Being attached to God, okay, brings what? Being attached to God brings steadfastness, hindi lamang steadfastness, and security to our lives. Okay? Anchoring us in times of turmoil or trials sa buhay po natin. Yung po ang kahulugan po niyan. Malinaw po ba yun? Kaya po pinag-uusapan dito, spiritual stability. Ano po bang sabi ng spiritual? Hindi po naman sa bibigyan definition ng spiritual. Spiritual is our spiritual state in nature. Okay? Hindi lang po tayo basta isang tao. We live by the Spirit. Biyaya po ng Panginoon. May Espiritu po ng Panginoon po sa atin. At ito po ay mahalaga po sa atin kahit anong yaman mo. Kahit anong tibay ng physical mo. Kapag ang spiritual mo ay mahina, ang mangyari apektado lahat. Kahit malakas ka, malakas ang emosyon mo, pero mahina ang spirituality mo, maniwala ka at wala kang relasyon sa Panginoon, maniwala ka, mahina ka at apektado ka pa din. Ano ibig sabihin ng stability? Ano ibig sabihin ng stability? Pagka sinabi pong stable, ibig sabihin po nito, kunyari, bigyan ko ng halimbawa, kunyari income. Pag sinabing stable ka, ibig sabihin meron kang regular na trabaho. Tama? Kapag ka ikaw ay contractual ka, hindi ka stable. Bakit? Kasi after 6 months, alam mo wala ka ng trabaho. Walang stability. Tama? Pero kapag ka ikaw may kontrata ka, regular ka, ang ibig sabihin yan, stable ang trabaho mo. Tama mo ba? Ayun. Kapag ka ang isang kumpanya, alam mong kumikita, ang tawag dyan ay stable na company. Bakit? Kasi kumikita eh. Alright? Kapag ka isang relationship, kahit may problema, napagtitibay at napagdadaanan, ang tawag sa relationship na yan ay stable. Now, ano po ibig sabihin ng spiritual stability? Kapag ka ang pananampalataya mo, niyayanig man ng Panginoon, niyayanig ba ng problema, niyayanig ba ng pangangailangan, niyayanig ba ng pagsubok, pero nananatili ka pa rin tapat sa Panginoon, ang tawag po diyan ay stable ang pananampalataya mo. Now, let me ask everyone, kumusta ang stability ng pananampalataya mo? Kapag ka po tayo ay katulad ng sinasabi ng Book of James, na tayo ay mga manata, we are tossed by winds and waves, hindi po tayo stable. Okay? Kaya sabi po dito, pakinext yung slide natin. Kaya po sabi ito, ang kahulugan po natin dito, ano binibigay dito? Diba? Being attached to God brings what? Steadfastness. Ano steadfastness? This is synonymous to perseverance and endurance. Diba? Nananatili kang matapat.
nananatili kang kumakapit, nananatili kang nananampalataya kahit may pagsubok. Bakit? Diba? Hindi lang ngayon eh. Hindi lang steadfastness and security. Diba? Anong kagandahan ng security? Bakit may security? Para ma-feel mong safe ka. Yun ang kahalagahan ng security. Kaya sa mga establishments may security guard para maging safe kung ano man yung mga taong nandun at yung mga produktong nandun. Security. Ganun din po sa pananampalataya po natin. Yung spiritual stability natin, if we will learn to be faithful to the Lord, okay? Looking at Him always. Sa Panginoon ka lang tumitingin. Bakit? Tumingin ka sa pastor mo, matitisod ka. Tumingin ka sa kapwa-miyembro, matitisod ka. Marami kang panghihinaan ng mga bagay eh. Tumingin ka sa sitwasyon ng buhay mo, ang dami magpapahina sa pananampalataya mo. Pero sabi ng Panginoon, sabi sa verse na binasa natin kanina, always look unto God. Sabi sa Psalm 16:8, I keep my eyes always unto God. Hindi tinatanggal yung paningin sa Panginoon. Sa lahat ng aspeto ng buhay niya, Panginoon, ano mo sinasabi mo? Panginoon, ano po ba gagawin ko sa sitwasyon nito? Panginoon, ano po bang kalooban niyo sa akin? Hindi inaalis yung tuon sa Panginoon. Kapag may tinuturong prinsipyo ang Panginoon, attentive yung mga mananampalataya, nakikinig. Sabi, hey, ano bang tinuturo mo Lord sa pagkakataong ito? What's the lesson na matututunan namin pag dumadaan kami dito? Nakatuon sa Panginoon palagi. Bakit? Because at the right hand of the Lord, I will not be shaken. Pwede ba sabihin natin yon? At the right hand of the Lord, sabi na, I will not be, sabi doon, shaken. Kapag kasama mo at katabi mo ang Panginoon, kapag nasa iyo ang presensya ng Panginoon, may dadaanan ka bang pagsubok, you will not be shaken. Hindi mayayanig ang pananampalataya natin. That's the blessing of being attached and securely attached to the Lord. Sarap, di ba? Magkakaroon tayo ng spiritual stability. Amen? Amen. Sino ayaw ng spiritual stability? Ako gusto ko nun eh. I'll be honest with you. I might be a pastor. Pero hindi po ako magiging ipokrito para sabihin po sa inyo, wala akong panghihina. Marami pong pagkakataon, nakakapag-isip din po ako ng pagtalikod sa Panginoon. But I'm always reminded by the Lord, anak, nakakalimot ka. Tumingin ka sa akin. At sasabihin ko sa iyo, kahit anumang hirap na pinagdadaanan mo, kasama mo ko. May umaapi man sa iyo, kasama mo ko, akong kakampi mo. May pangangailangan ka, ako magpo-provide ng pangangailangan mo. May problema ka, ako ang solusyon sa problema mo. Napakagandang pangako po nun para yung spirituality po natin maging stable. In Tagalog, one word, para po tayo manatiling faithful sa Panginoon. Ang tanong ko po sa bawat isa, kapag po may pinagdadaan na tayo, ano nangyayari sa atin? Baka konting pinagdadaanan lang natin, nagiging unfaithful na tayo. Kaya po natutuwa po ako sa mga miyembro ng IBC Manila eh. Hindi po ibig sabihin aircon ang magpapayanig sa pananampalataya ng IBC Manila. Isipin nyo, nung nawala tayo sa air-conditioned place, mas napuno tayo. Parang ayoko nang bumalik sa aircon. Sabi na iba, iba yung ngiti. Huwag naman, pastor. Diba? O hindi na po naniniwala sa ganun kasi mga patapat na anak ng Panginoon, pinagpapala ng Panginoon, di ba? Kaya isipin nyo, kahit mainit ang panahon, pinagpala pa ng Panginoon ng hangin tayo. Tipid pa sa kuryente. Bakit? Air continuous eh. Diba? Biyaya po ng Panginoon eh. Spiritual stability. Kaya po marami mga mananampalataya, tumatalikod na eh. Nakakalimutan ng tumalima sa Panginoon, tumatalikod na eh. Bakit? Walang spiritual stability. Hindi nakatuon sa plano ng Panginoon. Hindi nakatuon sa sinasabi ng Panginoon sa buhay po natin. Ito po ay isang benepisyo ng bilang isang mananampalataya o bilang isang tao na may relasyon at attached sa Panginoon. Sumunod po, pangalawa, tatlo lang po ito eh. Pangalawa ay ito, soulful satisfaction. Ulitin ko po soulful satisfaction. Psalm 107 verse 9. Ano po ang sinabi po diyan? For He satisfies the thirsty
and fills the hungry with good things. Ulitin ko po Ang ganda po ng pangako dito sa verse po na ito For He satisfies the thirsty. At ang sabi dito, He fills the hungry with things? No! He fills the hungry with good things. Diba? O kita niyo po, nauuhaw ako ngayon. Kusang may dumating na tubig. Salamat. Diba? Hulog ka ng langit. Diba? Buti nung hinulog ka, hindi ka nabalian. Joke lang. Painom lang po ng konti. Yung iyo kapatid. Soulful satisfaction. Alam niyo po, marami sa ating mga mananampalataya, marami tayong longings. Marami tayong dinidesire. Marami tayong ninanais sa buhay po natin. Tama mo ba? Sino po dito may mga heart's desire kayo? Pakitas na po ang kamay. Sino po dito may mga dinidream kayo makamit? Diba? Iba sa inyo, pag tinanong ko, iba't ibang bagay po yan There is a longing doon sa bagay po na ito. Pero ang sabi dito, ang pangako, isang benefit na nakadikit sa Panginoon at sa Panginoon, alam niyo kung ano? Soulful satisfaction. Nagkakaroon ka ng satisfaction. Ano ibig sabihin niya? Next slide. Ang sabi ibig sabihin niya, being attached to God fulfills the deepest longings of our soul. Providing, anong pinaprovide dyan? Providing contentment and fulfillment beyond worldly desires. Ito po is pinakamaganda. Natututo po tayo maging kontento. Kung ano meron po tayo, nagiging kontento po tayo doon. Kung ano meron tayo, pinagyayaman po natin. Kung ano ang meron man tayong desire, ang ginagawa natin, finufulfill natin yun. Hindi po tayo nagkukumpara. Alam niyo po bakit? Ang pinaka-numero unong kalaban ng contentment, alam niyo kung ano? Kumpara. Ang pinakaunang kalaban ng inggit, alam niyo kung ano? Kumpara. Being, yung comparing. Kaya po sa amin, sa pamilya po namin, ayaw po namin ikinukumpara yung anak namin kung kanino. Bakit? Because they are beyond compare. They are and we are uniquely created by the Lord. Magkakaiba po tayo. Hindi po maganda yung nagkukumpara. Bakit si ganon may ganon? Bakit ako ganito? Bakit si ganito may ganyan? Diba? Nagkukumpara. Kaya marami po sa atin, pinipilit natin magbago yung lifestyle natin kahit hindi po natin kaya. Pansinin niyo po, sa mundong ginagalawan natin, in the era of gadgets and mobile phones, di ba? Bakit marami pong mga tao, di ba? Lumabas ang iPhone na Pro Max, lahat gusto mag-iPhone Pro Max. Di ba? Ano ba ngayon? 15 na ba? 15 Pro Max. Di ba? Sino po dito? Ang telepono nyo ngayon, Nokia pa rin. Nokia 909. Taas nga po kamay. Nokia ba sa'yo? Yung keypad ba? Grabe yung commitment mo at contentment mo. Pag-pray natin yan sa birthday mo, magkaroon ka ng bagong telepono. Pero grabe yung contentment nun, di ba? Yung tipong pang-museyong pambata na yun. Alam mo nga, pwede nang i-exhibit yung telepono mo, pero nandyan pa rin sa'yo. Ang tawag doon, tanungin mo sa kanya, Lola, isuko mo na. Isuko mo na kay Lord yan. Pag tinanong mo, sasabihin niya sa'yo, hindi! Nagagamit ko pa Di ba? Attach siya dun Diba? Ang pangit attachment yun. Pero ano man meron siya doon? Contentment. Nagagamit pa naman Diba? Useful pa naman May pagkakataon naman siyang bumili ng sarili niyang teleponong bago. Ba't hindi niya ginagawa? Okay pa naman Pero marami sa atin, lalo na yung mga kabataan sa atin, sunod tayo na sunod sa uso. Diba? Kakabili mo lang ng iPhone 14 Pro Max, bili ka na ng iPhone 15. Ayaw mo ng iPhone 15, gusto mo pa iPhone 15 Pro Max. Diba? Gusto mo pa, hindi 64 gig, gusto mo pa 256 o 2 gig pa gusto mo. Grabe! Sunod ka na sunod sa iPhone, wala ka namang ipon. Diba? Ang problema pa dyan, yung mga batang humihingi niyan, sa magulang hinihingi. Wala ka pang pampalod
hihingi ka ng iPhone? Yung allowance mo nga kulang pa sa'yo eh. Tama? Bakit? Walang contentment eh. Marami pong mga mananampalataya, ganun din po eh. Walang contentment. Tao ba? Yung totoo, kahit po ako eh. Tinatamaan po ako ng walang contentment. Bakit? Ako po kasi, naniniwala ako, lalo tigit pagdating sa larangan ng paglilingkod sa Panginoon, the Lord deserves the best. Amen? Amen. Kung may bibigay tayo sa Panginoon, dapat the best. Amen? Kung kakanta ka, dapat the best. Diba? Kung ikaw magpapagamit ka sa Panginoon, dapat the best. Okay? Kaya naniniwala din po, gusto ko rin po, nagdi-desire din po ako na magkaroon ng dissenting church. Diba? Ayoko magkaroon ng church. Diba? Ang tagal natin sa church na ito. Ang dami nasira ng church na ito. Kaya nga naghahanap tayo ng magandang lugar eh. Kaya nga tayo nakalipat ng konti doon eh. Nagkataon, bilang inalo na pa yung magtuloy eh. Hindi ba? Pero, naghahangad pa rin po tayo ng meron tayong mas maayos, disenteng lugar. Amen? Amen. Kaya kung may makita kayo kaupahan, sabihin niyo po agad. Pupuntahan po natin yan. Susugurin natin yan. I-Jericho walk natin yan. Lord, itong lugar na ito. Di ba? Hindi. Pupunta, mag-pray natin yung lugar na yan para maging maayos. Pero, habang hindi pa pinoprovide ng Panginoon yon, eh maging kontento muna tayo sa ating meron tayo. Amen? Amen. Kaya tutuwa po ko sa IBC Manila. Eh. Totoo? Natutuwa po ko sa inyo. I commend you guys. I personally commend you guys. Sabi ko, kausap ko yung core team last Wednesday. Yung totoo, marami sa inyo, marami nang po pwedeng lumipat. Magsipaglipatan kayo sa malaking churches. Yung malamig ang aircon, may mga artista, ang daming lugar, nasa mall. Iba lumilipat. Pero tuwa ako. Kasi mga naandito, nanatiling nandito at contented. Anong bigay dyan? Kasi meron po kayong soulful satisfaction. Alam nyo, hindi lugar ang dahilan para mangusap ang Panginoon. Amen. Kahit saan lugar ka nando, kakausapin ka ng Panginoon. Kahit nasa banyo ka pa, kakausapin ka ni Lord. Tama mo ba? Eh, pastor, ibig sabihin, masatisfied na tayo sa Lord. Hindi pa rin mo. Kasi naniniwala po kung Panginoon natin ay Diyos ng mapagbigay. At alam ko, ang Panginoon po natin, mayaman pa sa pinakamayaman tao sa buong mundo. Kaya walang imposible sa Panginoon na pagkalooban pa rin tayo ng Panginoon ng mga pangailangan natin. Amen? Amen. Kaya hindi imposible sa Panginoon, magkakaroon tayo ng mas magandang lugar kaysa dito. Amen? Amen. Mahina, amen nyo. Amen. O, isa lang. At least dumami ng konti. Alright? Magkaroon ng soulful satisfaction. Being attached to God, okay, nagkakaroon tayo ng soulful satisfaction. Regardless of our deepest longings in our life, anong nangyayari sa atin, we become contented and we become fulfilled. Diba? Beyond worldly desires. Kahit sa relationship, mahalaga yan. Mga may boyfriend at girlfriend, magandang matutunan na may contentment kayo. Sa mga mag-asawa dito, magandang matutunan na may contentment kayo sa asawa nyo. Hindi perpekto yung mga karelasyon nyo. Hindi perpekto ang asawa nyo. Hindi perpekto pamilya nyo. Pero kapag kayang kalooban sa iyo ng Panginoon, ang sasabihin ko sa iyo, maging kontento ka dyan. Amen. Christians, let us be contented with what the Lord is giving us right now. Because at the end of the day, we might be shaken for the Lord to shape our character. But at the end of the day, the Lord will allow us to share the blessing the Lord bestowed to us. Let us be soulfully satisfied. And we can achieve soulful satisfaction if we are directly attached and strongly and securely attached to our Maker. And that is God and God alone. Panghuli po, na makikita po natin, hindi lamang po spiritual stability, hindi lamang po soulful satisfaction, ang pinakapanghuli po at ang pinakamaganda is strength in struggles. Ano po? Ang sabi ng Isaiah chapter 40 verse 41, ang sabi diyan, but those who hope in the Lord, ang sabi diyan, will renew their strength. Ang sabi doon, they will soar their wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Ang sabi dito, kapag ka po tayong mga mananampalataya, natuto po tayo na magtiwala at manampalataya sa Panginoon. Ang sabi po diyan, marirenew yung strength natin. Mapapagod tayo. Panghihinaan tayo. Tatamaan tayo ng discouragement. But if we will keep our hope in the Lord,
who is the great provider of hope in our lives, He will renew our strength. Ibabalik niya yung nawala mong kalakasan. Napapagod ka. Pagpapahingahin ka ng Panginoon sandali para ikaw ay lumakas at lumakas lalo. Hanggang sa ikaw ay magsabi to, they will soar on wings like eagle. Ano yung eagle? Pag nasa langit sila o nasa impapawid sila, di ba parang feeling mo, sila yung pinakamakapangyarihang tao o ipinili lang sa mundo? If they soar their wings with authority. Di ba? Yung tayo ay makakapagtingala at sasabihin natin kung ano man meron ako, kaya ako nakakatayo, kaya ako may nagagawa dahil pinatibay ng Panginoon ang kalakasan ko. Amen. At hinugot ko sa Panginoon yung pag-asa ng buhay ko. At ang sabi ito, we will run. Wala pong tumakbo na hindi napagod. Diba? Sino po dito nagpa-fun run kayo? Meron po ba nakapagsubok ng fun run? Meron po? Taas ang kamay. Wala, ako lang. Si Tita Jazz? Tanong ko po tita, yung fun run na 5 kilometers, fun po ba talaga? Hindi ko maintindihan yun eh. Yun ang hindi ko maintindihan. Sasabihin na ba nag-organize ng fun run? Fun run tayo 5 kilometers. Subukan mo tumakbo kayo ng 5 kilometers na wala kayong training, hindi fun. May nakita po ba kayo na tumatakbo na hindi pinagpawisan? May nakita mo ba kayo tumakbo na hindi napagod? Meron po ba kayo nakita tumakbo na hindi hiningal? Eto man nagko-crossover dito. Diba? Pinapatakbo kayo yung matindi yung coach. No? Sino yung coach nyo? Si Kuya Josh? Ako napakalupit niya si Kuya Josh. Pinapatakbo kayo, di ba? Tama? Pinapatakbo kayo? Pagsabihan ko? Sabi niya, opo. Sama nga po talaga galing niya. Di ba nung pinapatakbo kayo? Nakakapagod, di ba? Nag-i-enjoy kayo maglaro, di ba? Pero, bago kayo paglaruin, pinagkakalisthenics kayo, papatakbuhin kayo, papayukuin kayo, magpupusapin kayo. May natutuwa po ba doon? Napapagod eh, di ba? Pero ang pangako ng Panginoon, tatakbo ka man, may pagdadaanan ka man, you will not grow weary. Hindi ka panghihinaan. Bakit? Sipin, saan ka nakakita na kahit pinagdadaanan ka, nakakapag-persevere ka, nakakapag-endure ka, alam bakit? Kasi habang nag-journey ka at tabi mo ang Panginoon, ini-encourage ka ng Panginoon. Di ba? Sa basketball, kaya nag-basketball kayo, di ba? Pagpagod na kayo, tamba kayo. Di ba? Ano nagbo-boost ng moral nyo? Kapag kami nag-cheer sa'yo, di ba? Yung tipong, kaya mo yan! Nag 3 points ka, kapos! Huwag ka mag-alala! Balik ka lang kagad! Di ba? Pagka binuboost ka ng coach mo, o kaya may mga cheerer ka, nagsasabi sa'yo, kaya mo yan! Kahit na pagkatapos ng game, talo ka pa din. Pero pagkatapos ng game mo, ano pa rin, masaya ka pa rin kasi naglaro ka lang. Ganon din po tayo. Habang tumatakbo tayo, habang tayo pinagdadaan ng problema sa buhay po natin, ang Panginoon, hindi lang natin cheerer. Katabi mo ang Panginoon eh. Di ba? Saan ka makakita? Nakakita na ba kayo nagja-jogging ng 5 kilometers? Di ba? O kaya 10 kilometers o nag-full marathon 42K? Tapos sa likod mo may tumatakbong kasabay mo, hinihilot ka. May nakita ba kayong ganon? Meron ba? O kaya, habang tumatakbo ka, merong mahabol sa'yo, tumatakbo din. Nandun sa binti mo, hinihilot yung gato para hindi mag-cramps. O kaya pinapahira ng mga oil o yung mga mint para hindi mag-ano, ini-sprayan ng mint yan. Diba? Paano yung pagod? Yung totoo, Panginoon lang ang gumagawa nun. Dumadaan tayo sa problema, pero hindi tayo iniiwanan ng Panginoon. Hindi sabihin ng Panginoon, anak ka tayo sa finish line na, hindi ganon. Kasama mo ang Panginoon. We will not grow weary. Ang sabi dito, bakit? Kasama mo sa journey ang Panginoon eh. So bakit ka tatalikod sa Panginoon? Ang problema, kaya tayo pinanghihinaan, hindi naman tumatalikod ang Panginoon eh. Kaya tayo pinanghihinaan, pagdating ng problema at bigatin sa buhay natin, kasi tayo mismo ang lumalayo sa Panginoon. Strength in struggles. Diba? Ano ibig sabihin po niyan? Being attached to God. Mahalaga po ito. Empowers us to face challenges. At sabi ito, with resilience and endurance. Granting us strength. To overcome adversities. Hindi with overcome. To overcome adversities. Yung po sinasabi ito. Ang sabi, ang kakulugan po niyan, binibigyan ka ng kapangyarihan ng Panginoon.
The Lord will renew our strength. In times of trouble, we need the strength of the Lord. In times of problem, we need not only need yung pong presence ng Panginoon, we need the moving of the Lord in our lives. We badly need the moving of the Lord in our life. At ang sabi dito, being attached to the Lord gives us the strength in struggles. At ang ibig sabihin ito, ini-empower tayo ng Panginoon para maging resilient at pag-endure sa pinagdadaanan natin. I will end with this preaching sa isang illustration. Meron po akong pinabili dito. Iba sa inyo, mahilig po dito. Lalo yung mga bata. May mga bata pa ba dito? O nasa kids church yung iba? After to, ibibigay ko sa mga bata to. Nagpabili po ako ng sticker. Yan o. Ganda, di ba? 280 pieces. Sino gusto nito? Pagkatapos ng preaching ito, bibigay. Paghati-hati na lang kayo, okay? Maganda itong sticker na to. Okay? Pag tingnan niyo po itong sticker na to, iba-iba po ito. 280 pieces po ito eh. Bahala na kayo maghati-hati mamaya dito. Pero importante sa sticker na to, kung papansin niyo po ang sticker na to, very colorful. Tama ba? Maraming kulay. Katulad din po ng buhay ng bawat isang tao. Feeling natin, ang buhay natin, ang saya, ang kulay. Tama? But the purpose of this sticker is to be attached to something. To be stuck to something. Yun ang purpose niyan eh. Kapag ka po itong sticker na ito nandito, maganda ba siya? Sagot po kayo. Okay. Kasi pag hindi po, tahaba yung preaching. Okay. Ay, diba? Ayun na kayo, bisan nyo. Gutom na tayo, tsaka mainit na. Okay. Maganda po ba yung sticker? Makulay. Tama? Maganda, di ba? Iba sa inyo, mamimili pa kayo dito, ang ganda nito. Ang buhay natin minsan ganun din. Maganda, makulay. Pero alam nyo, may isang mahalaga dito. Mayroon pong purpose ang sticker na ito. At ang purpose ng sticker na ito ay dapat maidikit. Kasi kapag naandito lang po siya nakalagay sa booklet na ito, kahit anong ganda niya, the sticker will not serve its purpose. Tama? Iba, ang purpose ng sticker para magpaganda ng isang lugar. Iba, ang purpose ng sticker ay para magpakita ng label. Di ba? Yun ang purpose ng sticker. Yan, ganda rito. Kunin ko yung pinakamalak ng konti. Huwag ko napunit pala, sorry. Hanap ako ng maganda. Okay? The purpose of this sticker, for it to serve its purpose, is to be attached to something. Tama mo ba? Okay. So kahit anong ganda nito, hindi mapapansin ang ganda nito kapag ka itong sticker na ito ay nasa booklet lang na ito. Tama mo ba? Ganon din po ang buhay natin. Wala pong ganda-ganda ang buhay natin if we are not serving our purpose. Kahit anong kulay ng buhay mo, kahit marami kang pera sa bangko sa wallet mo, kahit maganda ang negosyo mo, kahit maayos sa relasyon mo, kahit maayos sa studies mo, kahit wala kang pinagdadaanan sa buhay, if you are not serving your purpose, isa kang pan-display lang. Ang maganda, yung sineserve mo yung purpose mo, katulad ng sticker na ito. Dapat ito, nakadikit. Diba? Maganda ba? Ayan. Okay, ganda. Sa akin nakakita ng cross na may transformers. Diba? Gagamitin ko rin po yung cross. Okay? Kaya ako po siya dinikit dito eh. This is for illustration purposes. Ganda! Imagine ako yung transformer. Diba? And my purpose is to be attached to God. Listen to this carefully. One of the purpose of every creation of God, if we want to bear fruit, and if we want to grow in faith, we need to be attached to our Maker. Matthew chapter 5 verse 16. Let your light so shine before men, that they may see your good works
and glorify your Father which is in heaven. Our very main purpose, para magkaroon ng silbi yung buhay natin at mas makita natin yung full potential natin, hindi lang bilang isang nilalang ng Panginoon, kundi bilang isang anak ng Diyos. Dapat sineserve natin yung purpose at dapat nakadikit tayo sa Panginoon. Bakit? Maniwala po kayo sa hindi. Itong krus na ito, kung saan nakadikit ang sticker na ito, ilalabas ko sa kalye. Dadaanan ng bagyo. Dadaanan ng alikabok. Dadaanan ng hangin. Dadaanan ng iba't ibang panahon. Mainit, malamig, may ulan, araw. Dahil nakadikit dito, hindi siya mahihiwalay sa kung saan siya nakadikit. Ganon din po dapat tayong mga mananampalataya. Kung tayo ay mananampalataya at nakadikit sa Panginoon, kahit anong bagyong dumaan sa buhay natin, as long as nakadikit ka sa Panginoon and you are serving your purpose, hindi ka hihiwalay doon sa Maker mo. Amen. Alam niyo kung anong problema? Here lies the problem with us Christians. Kahit anong gawin mo dito, basain ko to, hindi hihiwalay yan. Kahit ilubog ko sa kahit saan yan, maaaring humiwalay ng konti, pero hindi malalaglag yan. Bakit? Securely stuck doon sa Creator at Maker niya eh. Nakadikit ka eh. May relasyon ka sa Panginoon eh. Diba? May attachment ka sa Panginoon eh. Dikit na dikit ka eh. Pero hindi pinapangako ng Panginoon, hindi ka dadaan sa problema. Hindi ka dadaan sa bagyo ng buhay mo. Pero as long as nakadikit ka sa Panginoon, alam mo, safe and secure ka. Amen. We are safe and secure in the presence of God. Ito problema. Maraming mga mananampalataya, kung dumating sa problema ng buhay, akala natin, iniwanan tayo ng Panginoon. Hindi ka iniwanan. Nakadikit ka nga eh. Ang problema sa atin, tayo mismo ang humihiwalay sa Panginoon. Diba? Kahit anong ganda na sticker na ito, pag humiwalay sa Panginoon, ano nangyayari? Maganda ba? Ano nangyari pag hiwalay niya dito? Hindi ba nasisira? May this be a warning to each and every Christian. Kung nakadikit ka na sa Panginoon, may relasyon ka na sa Panginoon, huwag mo nang pag-isipan pa na hiwalay pa sa Kanya. Bakit? Kasi pag inalis mo sarili mo sa Panginoon, presensya ng Panginoon, masisira ang buhay mo. Kaya marami mananampalataya, bakit nung wala ako sa church, umukay lang buhay ko? Okay nga buhay mo. Tanungin mo, kumpleto ba buhay mo? Bakit maraming mga mananampalataya malikod sa Panginoon? Okay man sa trabaho, okay man ang kinikita, okay ang pamilya, okay lahat. Pero tanungin mo sarili niya, hindi kumpleto ang buhay niya. Bakit alam niya? Sira ang buhay niya dahil wala siya sa presensya ng Panginoon. Amen. Tayo mismo yung humihiwalay eh. Pastor, naintindihan ko na po. Paano po? Kung gusto ko manumbalik, may pag-asa pa po ba? Opo, meron. May biyaya pa rin ng Panginoon. Pwede ka pa rin manumbalik. Di ba? Huwag mo hayaan yung fear. Huwag mo hayaan yung kung ano man na makapagpahina siya manumbalik sa Panginoon. Balik ka sa Panginoon. Dikit ka uli. Di ba? Pwede ka nang bumalik uli eh. Gusto maging safe and secure? Gusto mag-okay pa na ng palataya mo? Dikit ka uli kay Lord. Dikit ka uli. Pwede naman eh. But there's a problem. Anong problema? Biyaya na ba nakakabalik ka naman sa Panginoon eh? Pero hindi mo matatanggal yung lamat. May marka pa rin eh. Yung pagkakataon na minsan sa buhay mo, tumaligod ka sa Panginoon. Gawin mo. Taligod ka uli kay Lord. Diba? Buo? Hindi eh.
sira uli eh. Balik ka uli. Mukhang okay. Pero pag tingnan mo yung sticker malapitan, ang daming lamat. Katulong Kristyano, ang daming mga buhay ng mga palataya, paalis-alis sa Panginoon, pabalik-balik sa Panginoon. Ano nangyari? Puro lamat ang buhay. Bakit? Kaya ang daming mga mananampalataya, ang daming regrets sa buhay. Bakit? Umaalis ka sa Panginoon eh. Mano bang pag nanatili ka sa Panginoon? Manatili ka ng mainit sa Panginoon. Balik tayo sa verse na nasa atin kanina. John 15 verse 5. Anong sabi doon? Maliwanag yung sinabi ng Bible verse na ito. Tapusin natin itong preaching na ito sa verse na ito. Ano sabi ng Bible verse na ito? Pakibalik kapatid. I am the vine and you are the branches. Diba? If you, sabi ito, remain in me and I remain in you. Anong sabi dyan? You will bear much fruit. At ang sumunod sabi dyan, apart from me, you can do nothing. We want our lives to be complete. We want our lives to be, sabihin natin, though imperfect, we want our lives to be filled with contentment, filled with satisfaction, diba? Filled with the stability. Anong gagawin mo? If you want your life to be filled with strength in times of struggles, anong dapat mong gawin? Stay attached to your Maker. Ngayon, if you are serving your purpose as a Christian, nakadikit ka na sa Panginoon, huwag ka nang lalayo pa. Ang pinakamas magandang gawin mo ay pagtibayin mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. Pagtibayin mo yung relasyon mo sa Panginoon, na kahit ikaw mismo ay hindi ka na po pwedeng ihiwalay pa sa Panginoon. Because the truth of the matter, at the end of the day, no one and nobody can separate you from the love of God. Gagawin natin. May isa pa akong sticker dito. Hindi ko matanggal. Pakitulungan naman ako, kapatid. Mayroon pa ako isang sticker dito. May lamat. Diba? May lamat ito. Dahil sa lamat na to, maniwala po kayo sa hindi na siya ganun ka-stable. Madali na siyang matatanggal at matatanggal. Pastor, ano po dapat kong gawin? To stay attached dito. Alam niyo po kung ano kailangan natin? We all need the grace of God para tayo manatiling naka-attach sa Panginoon. Because of the grace of God that secures us from all the troubles in our lives, that secures us from all the temptations of this life, the trials of this life, habang ikaw ay naka-attach, the Lord will hold you close and close to Him. Huwag mo nang isipin pang lumayo. Gusto mo na ikaw mag-bear fruit? Gusto mo matili kang matibay? Gusto mo matili ka na may nagagawa ka, na-accomplish ka? Gusto mo maging ilaw ka ng Panginoon kung saan ka talaga ng Panginoon? Stay attached to God. Remain in Him and He will remain in you. And the promise of the Lord is for you to bear fruit and for you to do and accomplish great and mighty things which thou knowest not. May the challenge of the Lord ngayong umagang ito maging hamon sa atin na magpatibay ng pananampalataya natin. May pagdaanan man tayo, may kakulangan man, mayroon man tayong pangangailangan, manatili tayong nakadikit kay Kristo. So we all stand up and pray. Lord God, the Heavenly Father, maraming salamat po, Panginoon, sa banal na hamon ng iyong salita, Panginoon. Marami po sa amin dakilang Diyos ngayong sandaling ito, dumadaan sa problema at may pinagdadaanan. Marami sa amin, Panginoon, nag-iisip na tumalikod sa iyo, Panginoon.
at hindi na manampalataya sa iyo, Panginoon. Pero salamat sa napaka-timely na mensahe mo na nire-remind mo kami, dakilang Ama, na kailangan ka namin sa buhay namin, Panginoon. Hindi kami makaka-accomplish sa mga bagay sa mundong ito kung hindi po, Panginoon, sa biyaya at pagpapala mo lamang. Hindi po, Panginoon, kami magsusurvive sa buhay na ito kung wala po, Panginoon, kayo sa buhay namin. Hindi po, Panginoon, kami makakaranas ng pagpapala sa buhay po namin kung wala po kayo, dakilang Diyos. At Panginoon, sa pagkakataong ito, hamunin niyo po ang bawat isang anak mo, dakilang Ama, na manatili, Panginoon, na nakadikit, nananampalataya at nananampalatayang tapat, Panginoon, sa iyo, dakilang Diyos. Ngayon pong umagang ito, dakilang Ama, kung meron man po, Panginoon, isa sa lugar na ito, na wala pa pong attachment sa iyo, wala pa pong personal na relasyon sa iyo, Panginoon, kausapin niyo nga po, Panginoon, siya, Panginoon. Ipakita mo sa kanya ang kahalagahan ng kasama kanya sa araw-araw. Yung kasama kanya sa buhay niya, Panginoon. While every heads are bowed and every eyes are closed. Wala po nakadilat. Ako lamang po. Pastor, nakaintindihan ko yung mensahe mo. I want to be attached to the Lord. Gusto ko po, hindi po yung religion. Gusto ko po yung relationship. I want to bear fruit. I want to accomplish something. At katulad po na sinabi, kailangan ko po ang Panginoon. If that is your prayer ngayong araw na ito, why don't you raise your hand and I will pray for you? Meron po ba? Taas po kamay mo, baba mo agad. Amen. Baba mo agad, kapatid. Baba mo agad. Amen. Meron pa po ba? Amen. Baba mo agad. Baba mo agad. Meron pa po ba? I've seen hands na gusto tanggapin ng Panginoon bilang sariling tagapagligtas, magkarelasyon sa Panginoon. Baba mo agad. Meron pa po ba? Amen. If you raise your hand, I would like you to follow this prayer. Sabi mo sa Panginoon, salamat po sa mensahe mo. Panginoon, mahina po ako. Marami po akong mga pagkakasala sa iyo. Hinihingi ko po ng tawad ito. Gusto ko po, Panginoon, nakadikit sa iyo. Ayoko po, Panginoon, nakilala lang kita. Mas gusto ko po na mas kilala mo ako. Tinatanggap po kita sa buhay ko bilang sarili kong tagapagligtas ng aking buhay. Maghari ka po sa buhay ko, Panginoon. If you follow that prayer of acceptance sa Panginoon, pangako ng Panginoon in 1 chapter 1 verse 12, but as many as received Him, to them gave He the power to become the sons of God. Ikaw ay ginawang anak ng Diyos. Hindi ka lang basta idinikit ng Panginoon at dumikit sa Panginoon. Ikaw ay ginawang kabahagi ng pamilya ng Panginoon. Napakagandang pangako na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Hold on to that promise. For us Christians, nag-iisip ka ba na tumalikod sa Panginoon? Nangihina ka ba ngayon sandaling ito? May pinagdadaanan ka ba na feeling mo hindi mo na kaya? Allow me to pray for you. Meron po ba? Taas mo lang kamay mo. Taas mo lang. Baba mo kagad. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Amen. Amen. Baba mo kagad. As much as I wanted na mag-forward tayo nitong weekend dahil sa lugar natin, but I would like you to raise your hands. Sabi mo sa Panginoon, Panginoon, ang laki ng bigatin ko po. Pero ko, walang mabigat na problema sa iyo na hindi mo kayang resolbahin. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo. Lord, you've seen the hands of your children. Marami po sa kanila, Panginoon, maaaring nangihina at gusto na mag-detach. But Lord, always remind them, detaching from you, Panginoon, is no solution sa problema. Bagkos ito magdudulot, Panginoon, yung detachment from you, Lord God, would cause a bigger problem, Panginoon, sa buhay mo, Panginoon namin. Lord, continue to encourage your children. Continue to encourage us, Panginoon. Continue to help us to be faithful to you, Panginoon. For us to have this soulful satisfaction. For us to have this, Panginoon, spiritual stability, Panginoon. At lalo tigit, Panginoon, for us to have the strength in times of struggles in our lives, Lord God. Lord, thank you for always being there with us and for always being there for us, Panginoon. Again, we give you back all the praise and all the glory. In His name we pray. Lahat ng anak ng Diyos magsabi na, Amen.